Ay, laki ng aso, nakakatakot. Parang may itlog, may manok. So, inailan na kami ng mga sides nila guys, or appetizers nila. Hello guys, good morning. Today is a very sunny yet cold morning, and today is October 24 guys. So this is our our last day dito sa Australia guys, sa Sydney. Actually, hindi naman technically last day, it's just that tomorrow morning kasi babiyahe na tayo pabalik sa ating lupang pinanggalingan. Lupang Sinilangan. Yes, lupang Sinilangan. And tomorrow will be mostly travel lang guys. Biyahe-biyahe lang, no? Kasi alis tayo tomorrow ng 7 a.m. Ang flight natin is 12. So magandang maaga tayo dahil hindi natin alam kung galawan dito guys, no? So first time nating lilipad paalis ng Australia. And hindi pa tayo nakapag-online check-in for some reason. Yung airline namin, nag-error yung, ewan ko, nag-return ng error message na hindi daw maka-check-in or sarado na yung check-in. Ewan ko, for some reason, no. So, yun lang, nakakalungkot lang na gano'n yung nangyayari. Lamig! So, currently guys, 21 degrees, no. Malamig yung hangin, sobra. Parang tumutusok, no, sa katawan namin. Pero anyways, okay lang yan. Lakad tayo sa araw mamaya sa ako para medyo mainitan tayo. So nakakalungkot na na today is parang na natin, last day ng ating lakwatsa rito sa At least nakapaglakad-lakad tayo ng 3 days, no? Kahit pa paano nalakad natin yung area or neighborhood natin dito sa sa Lidcombe guys. Even though it's just a few days here, marami kaming mga na-enjoy, marami kaming mga na-discover din at the same time, no. Marami tayong mga newfound information, no, kumbaga, na experiences din. So ayun, yun naman yung importante ron guys, no. Yung ma-experience natin yung culture as well ng isang bansa na pinuntahan natin. Kasi it gives us parang sense of new information. Masarap sa araw pag may araw, nakakabawas ng lamig. Mahangin. Ang lamig. Pasok ulit tayo mamaya. Siyempre the usual, 12 PM pa yung ating pasok on Australia time. That would be 9 AM sa Philippine time. Supposedly pupunta kami ng Aldi or Woolworths this morning, but hindi na lang namin pinuntahan. We agreed not to anymore. Aso. Kasi kasi ang tawag dito, laki ng aso, nakakatakot. Na-distract ako guys. Ang laki ng aso, nakakatakot. Anyways, doon pa naman kami bibili mamaya ng tinapay ni Mrs. Doon doon. Tapos makikita mo yung bibilang mo. May ganong alaga, no? Parang kang bumili. Nadidistract kang bumili. Mas maaga pala tayo na palabas today, guys. Kesa nung mga nakaraang araw. Yan na naman yung mga langaw, guys, no? Mapasok na naman sa natin. Gusto na naman tayong halikan. pwede tayo mag-breakfast. Ayun, break pag may nadaanan tayo, sige. I'm not 100% sure kung mayroon tayo madadaanan. Pero tsaka kung enough yung pera natin. Yun yung pinakamalaking question. Kasi hindi ko dinala yung simbahan. Sige, pag may nakita tayo, let's try, no? Ayun guys, today pala guys is Friday, no? Friday, Thank God it's Friday. Thank God it's Friday na guys, no? Ang bilis ng araw. And next week guys, November na, no? If wala pa tayong sense of next week is already November. Ganun lang guys. Yung boss ko nga guys requested na to file all of our leaves
till December. Pinapa-file na ako asawa ko. Pinapa-plot na lahat para isang approval na lang siguro. Ayan, anyways, wala pa naman ako naisip na plano. Pero, syempre, we want to utilize or use our leaves as much as we can. Ikaw, asawa ko, how's your days been? Kamusta ang Australia para sa iyo? Anong masasabi mo? What's your reaction? Ganyan. Ano mo? Siguro, parang mas na-appreciate ko siya ngayon kasi though na-experience na natin ang malamig na season sa Japan, sa Korea at sa Taiwan, at Hong Kong. Pero ito parang, alam mo yun, kahit nasa gitna ka ng city, yung maririnig mo yung nature like the birds. Iba yung vibe. Iba yung vibes niya. Parang, siguro, sa dami na nating napuntahan, Disneyland at Excuse. Sorry. Yes, totoo yun guys. Tsaka parang yung paligid mas peaceful. Siguro kasi less crowded no guys. Number 1 na rin yung siguro. Kasi yung neighborhood namin, yung nilalakaran namin is parang most likely residential. Pero syempre sa CBD area, Central Business District, syempre mas marami tao doon guys. And syempre since CBD yun, maraming tatrabaho, maraming mapasok. So yun yung catch doon. Which is why we really like yung location namin kasi ganito nga yung situation. Maluwag, tsaka wala masyadong tao. So you can see guys, wala naman kami halos nakakasalubong din eh. Ayan. It's purely cars guys. Puro sasakyan lang yung nakikita natin. May mga mangingilan-ngilan kami makakasalubong pero papasok sa school or sa work, di ba? Pag we are working on Australia time, normally 6 AM ang natin call time natin. I really do like yung yung schedule na yon, yung 6 AM kasi parang feeling ko ang bilis ng araw. Ang bilis matapos ng ng araw pag ganun. Ewan ko for some reason Yun yung sa akin But let me know guys in your comment kung ganun din ba yung pakiramdam nyo kapag nagwo-work kayo ng mas maaga sa isang araw. Ayan, yung mga tawiran pala dito guys. For your information din, they prioritize yung mga yung mga tumatawid. If kunwari you are the driver and parating ka sa isang pedestrian crossing or nakita mo may pedestrian, usually kahit mabilis sila guys, humihinto sila or nagmamabagal sila. They give priority dun sa mga tatawid hindi nila inuunahan, hindi ganoon. Dito kapag nakita nilang may taong papatawid, pinababayaan nila mauna. Sila yung nag-a-adjust yung mga sasakyan. Siguro to avoid accidents na rin or siguro may rules or batas sila sa ganun I don't know. Kaya importante guys na kapag tumatawid kayo dito sa Australia, doon kayo sa may proper na tawiran Hindi. Sa bagay, I mean, not only in Australia guys, pero even in other countries, ayan, respect their rules. Pero yun lang napansin ko. Although may mga di rin nawawala naman kahit sa ibang bansa na may mga breakers ng law na tumatawid kahit hindi pa-go. Dito rin naman guys, meron din. Marami kaming nakita for the past few days din na ganun yung ginagawa nila. Hindi nila hinihintay matapos or mag-green. Ano yung views nito? Pakita mo, meron silang mga... Ito guys, napapansin lang namin dito sa mga bahay-bahay, may mga pushcart I don't know if galing Costco galing Costco to guys I don't know how it went here. Pero parang napapansin ko parang ilang metro or ilang bahay may eventually makakita kami ng pushcart galing sa mall. Yan, inuuwi ba to guys or natural lang ba na ilabas to? Meron na naman makita from afar. Actually, pag pumunta ka kasi sa mga groceries dito guys, wala namang guard. Walang alam niyo yun. Although doon sa Woolworths, naalala ko may nakita pala akong guard. Nakita ko doon, parang Indiano yung guard I think kasi mas marami ding mga buyers doon. Siguro, mataas yung
Ewan natin, I don't want to to speculate masyado, pero baka mataas yung rating ng tawag doon, pangunguha ng ng items, no? Baka mataas yung ganung rating doon. And sa iba siguro hindi masyadong mababa lang siguro yung pangunguha ng gamit or ng mga tinda. Ayan, yun lang siguro. Tsaka nasa CBD area din kasi siya, guys, eh. Baka that's one of the factors as well. Nakakaramdam na kami ng init and na-feel ko na I'm starting to feel the heat. Yun eh, ang heat. Yun pala yung guys eh, no? Kaya nararamdaman mo na may anghit ka na pala, no? Okay, joke lang yun guys ha. Baka totohanan nyo, wala akong anghit. Asawa ko, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ka dyan ha. Masama. Tuwan-tuwa ka pag usapang mabantot eh, no? Magaling tong asawa ko guys eh. Pag usapang mabantot, lively yung niya eh. Yung behavior niya eh. Wala lang. Nakakatuwa guys na yung mga ganitong experience natin. Na we get to what do you call this? We get to experience yung naglalakad ka or you do your usual routine on another country. It gives you a different perspective, di ba? Ano bang tawag? May nabasa ako dun eh na minsan yung ganong feeling it's positive to your mind, parang it's healthy, no? Kaya kung may chance or may opportunity kayo na magawa yung ganito guys, I would suggest na or I recommend na gawin nyo, especially yung mga nakakapag-work anywhere, no? Not just from home but can work remotely kasi that's healthy for you. Maganda na nakaka-experience kayo ng ganito kasi ayun nga, you get to see yung other things, not just in your neighborhood or in your country but also the culture of other people in other countries. Yeah, ano kayang makikita pwede natin makainan dito guys, no? Gusto ni Mrs. mag-try for breakfast. Yung nakikita ko mostly yung mga yung mga parang bakeries around dito sa atin. Parang may nakita na rin akong coffee shop eh. Na minsan guys, minsan lang naman pero naglalaro lang sa isip ko. Parang gusto ko ma-experience din mag-work from another country. Parang migrate ba ganun. Ay, parinig. Wala naman, grabe ka na. Ba't ako magpaparinig? Katabi kita. Diba? Kaya nga, parinig kasi naririnig ko. Oo. Alam mo naman na rin yun eh. Okay. Wala lang. Just to experience lang guys, no? Alam ko maraming positive and negative na kwento pero syempre iba pa rin yung ikaw yung makaka-experience, no? Yun lang naman sa akin. Syempre in your life minsan gusto mo, you want to experience something, no? You want to get out of your comfort zone, no? Pero syempre if that is a big if lang naman kung may opportunity, kumbaga. Hindi naman natin sinasabing gustong-gusto natin. Nakakatuwa pag nakakita ka ng batang pumapasok sa school, guys, na hinahatid ng parents, no? Parang napansin ko nga, guys, eh. Napansin ko lang naman to, no? Wala akong nakikitang school bus. Ikaw ba asawa ko? Parang wala akong nakitang school bus, guys, for the past 3 days na nakakakita kami ng mga pumapasok sa school. Ang nakikita namin most of the time is mga naghahatid, yung mga parents. Or siguro kasi malalapit lang din sila dito, no? Kaya ang nangyayari, hinahatid na lang sila ng parents nila. Parang hindi sobrang aga rin kasi ng pasok ng bata eh. So, marami kayong time to prepare and to go to school. Wala kang reason na masasabihin mo, late ako kasi ginabi ako, ganito, ganyan. Hindi eh, kasi 9 AM yung pasok nila guys eh. Para sa akin for a person na morning person ako guys, tanghali na yung 9 AM actually, no? But yun yung napansin ko. Wala silang mga school bus dito. Even sa Japan guys, lalo sa Japan, nakikita namin yung mga bata, no? I think around 7 years old, they are commuting by themselves. Wala silang kasama, hindi sila acquainted ng adult. Imagine niyo yun guys, di ba? Ganun silang ka-independent, no? Padadaanan na uli natin guys yung Jacaranda tree. Yan.
Yung violet blooming tree, guys. Yan, the only violet leaf available kapag spring dito sa Australia. Actually, dapat August kami nandito. Kaso winter yun, guys, eh. 'Di ba? Ang August sa Australia is winter. Nagkaroon ng sudden change kasi parang may fear ako. May ano ka? May fear Ano yung fear mo? tungkol sa work. Ayun, one of the reasons pala, guys, kaya hindi rin agad kami tumuloy that time ng August. Kasi hindi pa nako-confirm si Mrs. Which means to say, hindi pa siya regular sa work, no? So natatakot siya baka pagpunta namin dito, wala pala siyang work, wala siyang gagawin, no? Parang nakaka-guilty. Oo, nagigilty lang siya na wala siyang work tapos maglalakwatsa kami. Well, ako rin naman, ganun yung feeling ko, no? Na kung sakaling nasa situation na akong ganun. Pero minsan kasi iniisip ko, syempre, come what may, Oy, wag ka. Nagkaroon ng instance na tinanong mo ko, nasa APC pa tayo nun. kasi nga, na-i-influensya mo ko. Pero ang sinasabi ko sa'yo lagi, hindi naman everyday that you get to go to Australia. And at the same time, Sabi mo pa nga yung wag na kaya natin puntahan yung Japan at Australia. Sinabi mo yung sa akin, coming from you. Ako pa nagsabi, hindi ko rin natin. hindi na, nai-influensyahan niya ako at the time, guys. Sinasabayan ko yung energy niya, syempre, guys, eh. Kung yun yung nararamdaman niya, we need to support our partners, di ba? Pagdating sa mga ganung decisions. Kasi, sila yung vulnerable at that moment, eh, di ba? We don't want to make them feel na hindi natin sila suportado. So, ako, syempre, bilang asawa, ang magagawa ko is to support that feeling na kung hindi siya confident, edi ako ako yung mag-a-adjust ng energy and 'di ba? Ako yung bababa sa level na 'yon, 'di ba? Hindi natin i-insist. Kaya ako napatanong sa kanya at the time. Ayun, yun lang naman ako, guys. Hindi doesn't necessarily mean na ayoko, ha. Nandito na ulit tayo ngayon, guys, sa kasalubong na naman namin, guys, yung palabas ulit. Siguro may routine, kaya lagi lumalabas ng asawa ko. Check lang. Baka may daily routine tong fire rescue truck nila dito sa Australia. Kasi for the past 3 days, lagi namin nakita na lumalabas from the station. Tapos malapit na ulit pala tayo, guys, sa ito na ulit yung train station malapit sa atin. Ayun, sa ako school bus. May school bus din pala, guys. Ayan, guys, school bus yan. Ang laki na school bus nila, literal na school bus, guys. Ayan. Actually, first time natin pala lumakad sa area na to. Kasi sa side na to. Kasi most of the time, nasa kabilang side tayo, eh. Dito tayo lagi, Ayan, sa kabila. Ngayon naman, dito tayo. Meron din palang another Catholic church dito, guys. Ayan. And it's a Armenian Catholic church. Armenian, guys. Ayan, nakabili tayo ng breakfast. Although hindi tayo nag-dine-in, okay lang din naman. Doon na lang tayo sa condo magkain, Para hindi rin tayo, na nagmamadali. And mas comfortable, syempre, guys, pag sa bahay tayo kumain, Tapos, guys, na-notice lang natin. Kasi bumili tayo ng hindi pala bumili. Dumaan tayo sa isang drugstore. Then, pharmacy pala rather. Pharmacy dito sa area namin. Tapos nung pinakita ni Mrs. yung kailangan niya, they asked us kung gusto ba namin parang advance order. Parang ang dating sa akin, they're going the extra mile, para matulungan kanila at maibigay nila yung kailangan mo. Which is a good trait, positive naman para sa akin, Nakakatuwa lang na gano'n. Tsaka, lalapitan kanila. Pag nakita nilang parang lost ka or parang hindi ka sigurado, they will ask you, they will assist you. Which is, nakakatuwa rin kasi gano'n sila dito, Sa atin kasi iba, parang ikaw yung lalapit. Anyways, yun lang naman napansin ko. Excited ako, guys. Ayun, nakita nyo ba yun, guys? Ano ba yun? Hindi ko alam kung anong binili ni Mrs. Guys. Basta tinuro-turo niya na lang, Gusto ko yan. Di syempre ako, sige, bili mo na. Naman tayo, guys, mapagbigay tayo. Ayun. So, ewan ko, parang nakita ko kanin. Siguro na-miss na ni Mrs. yung kanin.
So kanin yung kinuha niya eh. Eh meron pa naman kaming spare food sa bahay. Eh ewan ko, siguro na-miss niya na yung nakagawian niyang rice. Ako okay lang naman kahit walang rice eh. Parang I feel lighter pa nga in a way eh. Parang feeling ko healthy. Ano ba yung kinuha mo sa ako? Nakita ko lang itlog tsaka may manok eh. Ano ba yun? Sa fried rice. Ah. Tapos may itlog, may ulam. Aha. Tingnan natin, hindi ko alam. Okay. Surprise. Ay, surprise. Dapat palang kinuha ko kanina yung pork no kasi may chicken pala tayo sa taas. No, pinapili ko. Oo nga, okay lang. Pero mukhang mas malaki kasing chicken, di ba? Yung portion. Sakto lang. Sakto lang ba? Hindi ko kasi ma-distinguish yung... Pero okay lang kasi umiiwas din tayo sa pork eh. Ayaw lang. Kaya kita pinapili kasi ayaw naman kitang parang pinagkakaitan. Nak. Narinig niyo yun guys. Ayaw daw Ako pagkaitan. happy ka. Yun no. Ang sweat. Ang sweat at may anghit na kami. Ayan guys. Mabwisit. Ayan, ang ganda ng puno na to. Laki guys oh. Taba ng katawan niya oh. Kasing taba mo. Oo, kasing taba ng kasama. Parang poste. Parang poste siya pero ang laki niya guys. Hindi mo siya mayayakap no. Malapad eh. Yan, we're back. Hello guys. Ayan. Nakasettle na tayo. Nakasalang na rin yung labahin natin. So, we're now going to eat. Grabe guys, so tingnan yung itsura ng binili namin. This is for 22 Australian dollars guys. Ayan. Parang may itlog, may manok. Parang yang chow yung kanin guys. No? Actually hindi ako masyado nagkikrave sa kanin. Eh. Ewan ko siguro si Macy's nagkikrave sa kanin. Pero ako okay lang. Sige, kain muna tayo guys. Hello guys. Ayan. Magmi-midnight stock tayo ngayon guys since it's our last night dito sa Australia. And we ordered guys. Hot pot. So, inainan na kami ng mga sides nila guys or appetizers nila. And mukhang masarap. So, hindi ko alam kung ano to guys pero mukhang related sa kimchi, no? Tapos, ayan, green pepper. And kimchi. Ito alam ko ano to eh. Parang yung seafood sponge. Parang gano'n. And then, tofu. And then, edamam yata ito guys, no? Tapos meron tayo dito guys. Ayan yung rice pala. Kasi hinihintay na lang natin yung hot pot natin. Excited ka ba kumain sa ako? Yes. Ayan. May free drinks pala dito guys. And ang name nung kainan na to is Daebak. D-A-E-B-A-K. Ayan. So, kapag ka nag-leave ka pala ng Google review sa kanila ng 5-star guys, meron ka daw free drinks. So let's try to leave a review guys. So, ito na dumating na yung order natin. Ang dami guys oh. Mukhang matatagal na kami ubusin to. Ayan, basta pag-review na si Mrs. guys and nakakuha siya ng free drinks. Ayan. Ay, sorry. Nakakuha siya ng original lemon. Tapos may free water na rin sila. Ayan. Pwede na tayo kumain guys. Let's eat. Nakaka-happy guys kasi nakalibre kami ng drinks. Ayan, kain tayo guys. Hello sa ako, kamusta? Grabe yung tofu guys, so share ko lang. Hindi pa yung tofu. Ang firm niya guys, hindi siya nagpe-break kapag dinampot mo ng chopstick. Kasi di ba normally pag yung iba dinampot mo tapos yung hindi fried, nababali o nadudurog siya, hindi oh. Sausaw natin dito guys. Yan guys oh. Diba? Kapit na kapit yung tofu, hindi nauhulog. Grabe. Ayan guys, so nalahati na. Kanina parang ang dami-dami pero ngayon ang nalahati na.
Kunwari pa yung asawa ko eh. Hindi daw siya gutom. Gutom na gutom. Kumain ka muna. Kain muna tayo. Ito pala yung paligid guys. Yan yung loob. Spacious, maliwanag. Ganda ng ambience nito guys. And it's a Friday night. Pero hindi ganun karami yung tao. Nakakain naman. Yung isang araw nung nanggaling kami rito, ang daming tao. Waiting in table. Pero ngayon, mas konti. Kaya nakakuha agad tayo ng seat guys. Kain muna ulit kami guys. Ayoko nang magdagdag ng kanin. Guys, refillable pala to, no? Kasi ito, naubos na namin. Sarap kasi nito eh. Tapos tinanong kami if you want refill. Sabi ko, yes please. Ayun, pa-refill kami guys. Walang kape, Mel. Gulat kami, akala namin hindi refillable pero siyempre, Kasi normally sa Korean, gano'n. sa bagay, normally naman no, guys, yung mga kahit sa ibang mga lugar. Ayan. So, refillable pala. Only pala yung mga sites nila dito.